Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa magiging kondisyon ng ating panahon ngayong araw. Si Typhoon Inday ay nanatili pa din sa may extreme northern Luzon at patuloy na nakakaapekto sa northern part ng bansa. Bukod dito, may dalawa pang bagyo ang posibleng sumunod agad sa mga susunod na araw. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, ang sentro ng mata ni Super Typhoon Inday ay may tinatayang layo na nasa 395 kilometers sa hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na nasa 150 kilometers malapit sa sentro, may bugso hanggang 190 kilometers per hour at may central pressure na 945 hectopascal. Sa ngayon ay kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kahit bagyang umina na si Inday kumpara sa mga naunang update natin, pagdating sa lakas, nanatiling malawak pa rin ang sirkulasyon ng hangin nito dahil ang strong hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 900 kilometers mula sa sentro. At dahil nasa hilagang silangan pa rin ito ng Northern Luzon, patuloy nitong naapektuhan ang kondisyon ng panahon lalo na sa hilagang bahagi ng bansa. Bukod dito, pinapalakas din nito ang epekto ng habagat o southwest monsoon kaya maraming lugar sa bansa lalo na sa hilaga at gitnang bahagi na direktang tinatamaan ng habagat ang makakaranas ng paulit-ulit at malalakas na buhos ng ulan ngayong araw hanggang sa mga susunod na linggo. Sa kasulukuyan, meron pa ring tropical cyclone wind signal number 2 na nakataas sa Batanes. Sa ilalim ng signal number 2, ang inaasang lakas ng hangin dito o gale force winds ay umaabot sa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Dahil dito ang mga malalakas na hangin ay may banta ng minor hanggang moderate threat sa buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Samantala nasa ilalim naman ng tropical cyclone wind signal number 1 ang mga lugar sa Cagayan, Babuyan Islands, gayon din sa northeastern portion ng Isabela, Apayao at sa may northern and central portion ng Ilocos Norte. Sa ilalim ng signal number 1, ang inaasang lakas ng hangin ay umaabot sa 39 hanggang 61 kilometers per hour at may minimal to minor na banta sa buhay at ari-arian. Ngayon, tignan naman natin ang latest heavy rainfall advisory dahil sa pinagsamang lakas ni Typhoon Inday at ng habagat, meaning makakaranas ng malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan ang ilang lugar sa bansa. Pinakamataas ang inaasang tatama sa mga lugar sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique kung saan posibleng umabot sa 100 hanggang 200 mm na dami ng ulan. Sa ganitong dami ng ulan na pwedeng bumagsak, maging alerto dahil tumataas ang posibilidad ng bigla ang pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng mga sapa at ilog lalo na kung paulit-ulit ang pag-ulan sa mga nakaraang araw. Samantala nasa 50 hanggang 100 mm naman ang inaasahang babagsak sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite, gayon din sa may Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at sa may Negros Oriental. Dito maaring lumawak pa ang mga lugar na posibleng makaranas ng pagbaha, lalo na sa mga lugar na ilang araw nang nakakatanggap ng pag-ulan. Posible ring manatiling mataas ang antas ng tubig sa mga ilog at dam at madagdagan ng panganib ng pagguho ng lupa sa mga lugar na may basang lupa. Pagsapit naman ng bukas, nanatiling nakatutok ang pinakamalalakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan na aabot sa 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan. Habang aabot naman sa 50 hanggang 100 mm na pag-ulan ng mararanasan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, gayon din sa may Metro Manila, Rizal, Cavite, gayon din sa may Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique at sa may Aklan. At pagsapit naman ng July 13, nanatili pa ring mataas ang banta ng matinding pag-ulan sa Zambales at Bataan na aabot sa 100 hanggang 200 mm na buhos. Habang ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, gayon din sa may Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro ay maaari pa ring makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na dami ng ulan.
Dito, mahalagang tandaan na mga rainfall forecast ay maaari pang mas lumampas, lalo na sa mga bulubundukin at matataas na lugar kung saan mas madaling maipon at lumakas ang ulan. Dagdag pa rito dahil ilang lugar na rin ang nakaranas ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, mas mataas ang posibilidad ng flash floods, pagbaha at pagguho ng lupa kahit pa hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan. Ngayon naman, tignan natin ang inaasang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Batanes, nanatiling stormy ang panahon dahil direkta pa rin itong naapektuhan ng Typhoon Inday. Asahan dito ang malalakas hanggang matinding pag-ulan na may kasamang mapanganib na hangin. Dahil dito mataas ang posibilidad ng flash floods at landslides habang nanatili rin ang minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian bunsod ng gale force winds. Ito pa rin ang lugar na pinakamalapit sa sirkulasyon ng bagyo, kaya dito inaasahan ang pinakamalakas na kombinasyon ng ulan at hangin. Sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan at Isabela, makakaranas naman ng maulang panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin dahil pa rin sa epekto ni Inday. Posible ang moderate hanggang heavy rains na maaring magdulot ng flash floods at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar, mga komunidad na nasa paanan ng bundok at mga lugar na malapit sa mga ilog at sapa. Bagamat hindi kasing lakas ng mararanasan sa Batanes, maaari pa rin maramdaman dito ang malalakas na bugso ng hangin na may minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian. Samantala sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, inaasahan ng panakanakang pag-ulan na maaring maging malakas at tumagal sa isang lugar, dulot ng tuloy-tuloy na paglakas ng habagat. Dahil dito nanatili ang posibilidad ng flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na ilang araw nang nakakaranas ng pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na may kaugnayan pa rin sa malawak na sirkulasyon ni Inday. Maaari pa rin makaranas ng moderate hanggang minsan ay heavy rains na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerable na lugar. Habang sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxargen, sa nalalabing bahagi ng Luzon at sa nalalabing bahagi ng Visayas, mananatiling maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Hindi naman tuloy-tuloy ang pag-ulan sa mga lugar na ito, ngunit kapag nabuo ang mga rain bands, maaari itong magatid ng malalakas na buhos ng ulan na may posibilidad ding magdulot ng flash floods at landslides. Samantala sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy hanggang cloudy skies na may mga rain showers o thunderstorms. Bagamat mas maganda ang magiging simula ng panahon sa maraming lugar, huwag pa ring baliwalain ang posibilidad ng mga biglaang thunderstorm sa hapon o gabi dahil kapag naging severe ang thunderstorm ay maaari pa rin magdulot ng panandaliang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Ngayon, dumako naman tayo sa inaasang galaw at lakas ni Typhoon Inday sa mga susunod na oras. Batay sa kasulukuyang forecast, magpapatuloy si Inday sa pagkilos pahilagang kanluran o northwestward patungo sa katimugang bahagi ng Japan at sa karagatang nasa hilaga ng Taiwan. Dahil sa tuloy-tuloy nitong paglayo sa bansa, inaasahan din na tuluyan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi. Sa usapin naman ng lakas, inaasang mapapanatili ni Inday ang kanyang typhoon intensity habang tinatak nito ang kanyang ruta. Bagamat unti-unti na itong lumalayo sa kalupaan ng Pilipinas, mananatili pa rin itong isang malawak at malakas na sistema na patuloy na nakakapekto sa lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa pinalalakas nitong habagat o southwest monsoon. Mahalaga rin tandaan na hindi lamang ang mga lugar na nasa inaasahang dinadaanan ng bagyo ang maaring makaranas ng masamang panahon, posible pa ring maranasan ang malalakas na pag-ulan at mapaminsalang hangin kahit sa mga lugar na nasa labas ng forecast track o confidence cone. Bukod dito, maaari pang magkaroon ng kaunting pagbabago sa magiging galaw ni Inday habang nagpapatuloy ang monitoring, kaya mahalaga itong tutukan. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat, potential na inilabas ng Pag-asa na may posibilidad ng pagbuo ng panibagong bagyo next week. Para sa week 1 mula July 9 hanggang July 15, nanatiling narito sa hilagang silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Inday
na inasang magpapatuloy ng pagkilos pa ilagang kanluran patungo sa direksyon ng Taiwan at Eastern China bago tuluyan lumabas ng PAR. Bukod kay Inday, may isa pang tropical cyclone like vortex o TCLB na binabantayan sa silangang hangganan ng Pag-asa Monitoring Domain. Sa kasulukuyan, mababa pa ang tsansa na ito'y tuluyang maging isang ganap na tropical cyclone sa loob ng linggong ito. Pero patuloy itong minomonitor dahil anumang pagbabago sa kondisyon ng karagatan at atmosfera ay maaring makaapekto sa magiging paglakas ng sistemang ito. Pagsapit naman ng week 2 mula July 16 hanggang July 22, ipinapakita ng forecast na ang unang TCLB ay maaaring pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit sa ngayon, nanatili pa ring mababa ang posibilidad na ito'y lumakas at maging isang bagyo. Kasabay nito, may isa pang bagong TCLB na posibleng mabuo naman sa kanlurang bahagi ng PAR malapit sa West Philippine Sea. Gayunpaman, tulad ng unang sistema, mababa rin ang tsansa na ito'y maging ganap na isang tropical cyclone sa nasabing panahon. Sa kabuuan, malinaw na aktibo ang tropical cyclone threat ngayong week 1 dahil sa presensya ni Typhoon Inday at sa binabantayang weather disturbance sa silangan. Tulad ng nakasanayan, ang mga ganitong long-range outlook ay maaari pang magbago habang may mga bagong datos na pumapasok. Kaya patuloy nating babantayan ang bawat development ng mga weather updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa panonood mga kababayan at higit sa lahat, huwag kalimutang mag-ingat.